Isipin mong nakikipaglaban ka sa isang karamdaman, isang sakit na gumambala sa iyong kapayapaan at sinubok ang iyong pananampalataya. Sinubukan mo na ang lahat, mga gamutan, gamot, iba't ibang therapy, ngunit sa kaloob-looban mo, alam mong may kailangan kang higit pa, isang bagay na lampas sa kakayahan ng pangkaraniwang medisina. Paano kung ang lunas ay nasa mga sinaunang salita na nananatiling makapangyarihan hanggang ngayon, isinulat libu-libong taon na ang nakalipas? Hindi lang ito mga lumang sulatin, kundi mga panalangin puno ng kapangyarihang kayang baguhin ang iyong buhay. Ang Biblia ay hitik sa mga pangakong may kinalaman sa pagpapagaling, lalo na sa aklat ng mga awit. Sa loob ng maraming siglo, ito ay naging bukal ng aliw at panibagong sigla para sa mga hari, propeta at mga lingkod ng Diyos. Hanggang ngayon, hindi mabilang na mga tao sa buong mundo ang patuloy na nakakasumpong ng lakas at kaginhawaan sa mga talatang ito. Ano ang dahilan kung bakit napakamakapangyarihan ng mga awit? Paano makakatulong ang mga banal na tekstong ito sa pagpapagaling ng katawan at espiritu? Sa video na ito tatalakayin natin ang 3 makapangyarihang awit na kilalang nagbibigay ng kagalingan, maging ito man ay pisikal, emosyonal o espiritual. Bawat awit ay may dalang pangako mula sa Diyos, isang revelasyon para sa mga nagdurusa. Anuman ang iyong pinagdadaanan, handa ang Diyos na gumawa ng himala sa iyong buhay at matutuklasan mo kung paano gamitin ang mga awit na ito sa iyong panalangin upang matamo ang banal na kagalingan. Ngunit huminto sandali at magmuni-muni. Tunay mo bang pinaniniwalaan na may kapangyarihan ng Diyos upang magpagaling? Madalas, ang pinakamalaking hadlang sa isang himala ay hindi ang bigat ng karamdaman, kundi ang mga pagdududa sa ating puso. Minsan, tinatanong ni Jesus ang mga may sakit, naniniwala ka bang magagawa ko ito? Ipinapakita nito na ang pananampalataya ay susi, ito ang nagbubukas ng pintuan patungo sa supernatural. Kung handa kang patibayin ang iyong pananampalataya at tumawag ng taos-puso, maghanda para sa isang pambihirang karanasan. Marahil ay narinig mo na ang mga kwento ng pagpapagaling sa pamamagitan ng panalangin o baka naranasan mo na mismo ito. Ngunit kung hinahanap mo ang kagalingan, kasagutan o kaluwagan mula sa iyong mga pagsubok, ngayon na ang tamang panahon upang yakapin ang isang mas dakilang bagay. Isipin ang pangakong ito mula sa Jeremias 30 at 17, "Pagagalingin kita at ipanunumbalik ang iyong kalusugan," sabi ng Panginoon. Kung ito ang pangako ng Diyos, bakit hindi mo ito angkinin para sa iyong sarili? Upang lalo mong mapalalim ang karanasang ito, hinihikayat kitang manatili hanggang sa dulo ng video. Hindi lang natin ilalahad ang 3 awit na kayang baguhin ang iyong buhay, kundi ituturo rin namin kung paano mo maisasama ang mga ito sa iyong pang-araw-araw na buhay, kung paano manalangin gamit ang mga awit na ito, at kung paano patatagin ang iyong pananampalataya upang matanggap ang kagalingang hatid ng mga ito. Mula nang isinulat ang mga awit, ito ay naging sandigan ng pag-asa at lakas para sa mga dumaranas ng pagsubok at paghihirap. Upang tunay na maunawaan ang kanilang kapangyarihan, kailangan nating tuklasin ang konteksto kung paano sila isinulat. Ang aklat ng mga awit ay hindi lang koleksyon ng tula, kundi isang makapangyarihang paglalarawan ng damdamin ng tao sa harap ng Diyos. Ipinapahayag nito ang iba't ibang emosyon mula sa kagalakan at pasasalamat hanggang sa dalamhati at pagsusumamo para sa kagalingan. Binubuo ng 150 awit at panalangin, ito ay mahalagang bahagi ng lumang tipan. Marami sa mga ito ay isinulat ni Haring David, isang taong nakaranas ng matinding tagumpay at matinding pagsubok. Ngunit bukod sa kanya, may iba pang mga sumulat tulad ni Asaph, ang mga anak ni Korah at maging si Moises, na nagbigay ng kanilang tinig sa banal na koleksyong ito.
isang tunay na pagsasalamin ng espiritual na paglalakbay ng sangkatauhan kasama ang Diyos. Sa loob ng kulturang Hudyo, ang mga awit ay hindi lamang itinuturing bilang mga banal na kasulatan, kundi bilang makapangyarihang pagpapahayag ng pananampalataya. Ginagamit ang mga ito sa pagsamba sa templo, inuusal sa panahon ng digmaan, binibigkas sa gitna ng karamdaman at ipinagdiriwang sa mga sandali ng pasasalamat. Ang mga talatang ito ay nagpapakita ng isang malalim na kaugnayan sa Diyos, sumasalamin sa tipan sa pagitan niya at ng kanyang bayan. Ang kaugnayan ng mga awit sa pagpapagaling ay nag-ugat sa pagpapahayag ng Diyos bilang Jehovah Rapha, ang Panginoon na nagpapagaling. Nilalaman ng mga ito ang taimtim na pagsusumamo para sa pisikal at espiritual na paggaling, at maraming bahagi ang nagpapakita ng habag ng Diyos sa kanyang mga tapat na lingkod. Halimbawa, sa awit 103, ipinahayag ni David, "Purihin mo ang Panginoon, o aking kaluluwa, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang kabutihan. Pinatatawad niya ang lahat mong kasalanan at pinagagaling ang lahat mong karamdaman." Ipinapakita ng talatang ito ang isang mahalagang katotohanan. Ang Diyos na nagpapatawad ay siya ring Diyos na nagpapagaling. Bukod dito, tinatalakay ng mga awit ang pagpapagaling ng kaluluwa na nagbibigay lunas sa mga sugat ng puso na dulot ng mga pagsubok sa buhay. Ang awit 147 ay nag-aalok ng kaaliwan sa pagsasabing pinapagaling niya ang mga pusong wasak at tinatali ang kanilang mga sugat. Ipinapahiwatig nito na ang kagalingan mula sa Diyos ay hindi lamang para sa pisikal na karamdaman, kundi para rin sa emosyonal na sugat na hindi nakikita ngunit malalim na nadarama. Kaya naman, ang mga awit ay hindi lamang simpleng panitikan, kundi matibay na espiritual na kasangkapan para sa mga naghahanap ng kalayaan, lakas at kagalingan. Ang tunay na hiwaga ng mga awit ay nasa kanilang walang hanggang bisa at kapangyarihan na nananatiling makabuluhan hanggang sa kasalukuyan. Sa paglipas ng mga panahon, marami ang nakaranas ng kamanghamanghang pagbabago habang binibigkas ang mga salitang ito sa panalangin. Lalo na sa mga sandali ng sakit, kapag hindi na kayang abutin ng makabagong medisina, maraming tao ang nakasumpong ng kaginhawaan na lampas sa pangunawa ng tao. Ito ay sapagkat sa taimtim na pagbibigkas ng mga awit na isasalamin natin ang mga pangakong mula sa Diyos at nakakaugnay tayo sa kanyang pambihirang kapangyarihan. Upang maranasan ang kagalingang ito, dapat munang maunawaan na ang mga awit ay hindi lamang sinaunang kasulatan, kundi buhay na pahayag na kayang baguhin ang ating katotohanan. Sa pamamagitan ng pagbabasa, pagbigkas at pananalig sa nilalaman ng mga ito, inaanyayahan natin ang banal na pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Sa mas malalim na pagpapahalaga sa espiritual na kahalagahan ng mga awit at sa kanilang papel sa pagpapagaling, narating natin ang isang kapanapanabik na bahagi, ang pagtuklas sa 3 makapangyarihang awit na may pangakong kayang baguhin ang iyong kalusugan at pananampalataya. Ang bawat awit ay naglalaman ng natatanging pangako ng Diyos para sa mga naghahanap ng lunas mula sa pisikal, emosyonal o espiritual na pagdurusa. Awit 6, isang panalangin para sa kagalingan at awa. Ang awit 6 ay isang taos-pusong pagsusumamo mula sa pusong bugbog sa sakit at naghahangad ng kagalingan. Isinulat ni David, ipinapahayag nito ang matinding paghihirap at pagsusumamo para sa habag ng Diyos. Sinabi niya, "Maawa ka sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y nanghihina. Pagalingin mo o ako, Panginoon, sapagkat nanlulupaypay ang aking mga buto." Awit 6:2. Ipinapakita ng talatang ito ang isang mahalagang katotohanan. Sa ating pinakamahihinang sandali, napipilitan tayong lubusang umasa sa biyaya ng Diyos.
Ipinapakita ng awit 6 na ang tunay na kagalingan ay hindi nagmumula sa ating sariling kakayahan, kundi sa taos-pusong panalangin sa Panginoon. Kung ikaw ay pinanghihinaan ng sakit, gamitin ang awit na ito bilang iyong pang-araw-araw na panalangin. Tulad ni David, tumawag ka sa Diyos at magtiwala sa kanyang habag upang itindig ka mula sa iyong paghihirap. Awit 30, mula sa dalamhati patungo sa kagalakan ng kagalingan. Ang pangalawang makapangyarihang awit, ang awit 30, ay nagdadala ng mensahe ng muling pagsilang at kagalakan. Sa awit na ito, pinupuri ni David ang Panginoon para sa kanyang kahanga-hangang pagliligtas na sinasabing, Panginoon kong Diyos, sa iyo ako dumaing at pinagaling mo ako. Awit 32. Ipinapakita nito ang isang mahalagang espiritual na prinsipyo. Hindi lamang nakikinig ang Diyos sa ating pagsusumamo, kumikilos siya upang magbigay ng kalayaan at kagalingan. Ang awit 30 ay nagbibigay ng katiyakan na bagamat maaring magtagal ang pagdurusa, sa huli ay mananaig ang kagalakan ng paggaling. Marami ang dumaranas ng matinding pagsubok at nawawalan ng pag-asa, iniisip na wala ng daan palabas. Ngunit ipinapakita ng awit na ito ang kakayahan ng Diyos na baguhin ang anumang sitwasyon. Kung ikaw ay nasa gitna ng paghihirap ngayon, panghawakan mo ang pangakong, maaaring magtagal ang pagluha magdamag, ngunit kagalakan ang darating sa umaga. Awit 103, isang katiyakan ng pagpapagaling at pagbabagong buhay. Ang awit 103 ay isang makapangyarihang patotoo ng mahabaging katangian ng Diyos at ng kanyang pangako na magpagaling at magpanibago. Ipinahayag ni David, purihin mo ang Panginoon, o aking kaluluwa, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang kabutihan, siya na nagpapatawad ng lahat mong kasalanan at nagpapagaling ng lahat mong karamdaman. Awit 103, 2-3. Ang awit na ito ay isang matinding panawagan upang alalahanin at ipahayag ang mga pangako ng Diyos. Madalas, sa gitna ng pagsubok, nakakalimutan nating ang kagalingan at panibagong sigla ay ipinagkaloob na sa atin. Mahalaga ang pananampalataya dito sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Panginoon at hayagang pagpapahayag ng kanyang mga salita. Pinatitibay natin ang ating espiritu at inihahanda ang ating sarili para sa banal na pagkilos sa ating buhay. Ang pangunahing mensahe ng awit 103 ay ang kapangyarihan ng Diyos na magpanumbalik hindi lamang ng ating katawan, kundi pati ng ating espiritu. Pinatatawad niya, pinagagaling, at binibigyan tayo ng panibagong sigla sa pamamagitan ng kanyang walang hanggang biyaya. Para sa mga naghahanap ng kagalingan, gawing bahagi ng iyong buhay ang madalas na pagpapahayag ng awit na ito bilang isang deklarasyon ng pananampalataya. Kung nakikita mong may halaga ang mensaheng ito, hinihikayat kitang i-like at mag-subscribe sa aming channel. Ang iyong suporta ay mahalaga upang maabot pa natin ang mas maraming tao sa pamamagitan ng mga salitang puno ng pananampalataya at patuloy na makalikha ng makabuluhang nilalaman. Mahalagang tanong, paano natin mabisang magagamit ang mga ito sa panalangin upang mapalakas ang ating pananampalataya at maranasan ang kagalingan? Narito ang ilang mga pamamaraan upang palalimin ang iyong pananampalataya at mapabilis ang espiritual na pagbabago sa iyong buhay. Bigkasin ang mga awit ng malakas. May likas na kapangyarihan ang mga salitang nagmumula sa Diyos. Ipagbadya ang bawat awit bilang isang deklarasyon ng iyong pananampalataya. Gamitin ang mga awit sa iyong panalangin. Isaayos ang mga talata ayon sa iyong kasalukuyang kalagayan at gawing isang personal na pag-uusap sa Diyos ang iyong panalangin para sa kagalingan. Pagnilayan ang mga pangako ng Diyos. Ituon ang iyong isip at damdamin sa mga salitang nasa mga awit.
upang mapalalim ang iyong pagtitiwala sa mga pangako ng Panginoon. Ipahayag ang iyong pasasalamat ng maaga, magpasalamat sa Diyos kahit bago mo pa maranasan ng kagalingan na may pananalig na siya ay kumikilos na sa iyong buhay. Tandaan, ang kanyang mga salita ay hindi kailanman babalik ng walang kabuluhan. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa mga awit bilang bahagi ng iyong pang-araw-araw na buhay at panalangin, masusumpungan mo ang aktibong presensya ng Diyos sa iyong sitwasyon. Ang mga awit ay hindi nilikha para lamang basahin paminsan-minsan. Ito ay idinisenyo upang maging bahagi ng ating espiritual na paglalakbay, pagpapalakas ng ating pananampalataya, at pagtutulot sa atin na makaugnay sa walang hanggang kapangyarihan ng Diyos. Itinuturo ng mga awit na ang kagalingan ay hindi lamang isang biglaang himala, kundi isang paglalakbay na nangangailangan ng pananampalataya, pagsusumikap at patuloy na pagninilay sa salita ng Diyos. Tulad ng isang gamutan na kailangang sundin ng tuloy-tuloy, ang paggamit ng mga awit sa panalangin at pagmumuni-muni ay nagpapalakas sa ating espiritu at nagbubukas ng pintuan para sa supernatural na pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Ang pangunahing aral mula sa mga awit ay na bagamat ang Diyos ay isang manggagamot, siya ay kumikilos ayon sa kanyang banal na kalooban. Madalas nating nais ang agarang solusyon, ngunit mahalagang maunawaan na ang pananaw ng Diyos ay mas mataas kaysa sa atin. Tulad ng ipinahayag sa awit 103, hindi lamang pisikal na karamdaman ang kanyang pinapagaling, kundi pati ang ating espiritu. Kapag inusal ang awit na ito sa panalangin, gawin ito ng may matibay na pananalig na nauunawaan na ang Diyos ay may ganap na kapangyarihan at laging kumikilos para sa ating ikabubuti, kahit na ang kanyang paraan at panahon ay lampas sa ating pangunawa. Paano isabuhay? Simulan ang bawat araw sa pamamagitan ng isang sandali ng panalangin, ipinapahayag, purihin mo ang Panginoon o aking kaluluwa, at laging alalahanin ang kanyang dakilang mga gawa. Kilalanin na siya ang nagpapatawad sa lahat mong kasalanan at nagpapagaling ng lahat mong karamdaman, batay sa awit 103, 2-3. Gawin itong isang araw-araw na ritual upang mapalakas ang iyong pananampalataya sa Diyos. Itinuturo ng mga awit na ang panalangin ay dapat maging patuloy at taos-puso sa ating buhay. Halimbawa, sa awit 6, makikita natin kung paano taimtim na tumawag si David sa Diyos. Sa panahon ng kanyang paghihirap, ipinapakita na ang patuloy na paghahanap sa Diyos ay nagdadala ng kagalingan. Sa ating pang-araw-araw na buhay, karaniwan ng manalangin ng minsan at mawala ng pag-asa kapag hindi agad natanggap ang kasagutan. Ngunit itinuturo ng mga awit na dapat tayong magpatuloy sa pananalangin ng may pagtitiwala, tulad ng isang batang naniniwalang didinggin ng kanyang magulang ang kanyang hinaing. Gabay sa pagpapalalim ng pananampalataya, maglaan ng tiyak na oras bawat araw upang manalangin gamit ang mga awit. Pumili ng isang awit na angkop sa iyong kasalukuyang kalagayan at ipanalangin ito ng may buong paniniwala. Binibigkas ng malakas ang mga pangako ng Diyos. Panatilihin ang ganitong gawain ng may pagsusumikap, sapagkat ang pananampalataya ay pinatatatag sa pamamagitan ng araw-araw na pagsasanay. Sinasabi sa kasulatan na ang kapangyarihan ng buhay at kamatayan ay nasa dila, batay sa Kawikaan 18:21, at binibigyang diin ito ng mga awit. Sa bawat pagbigkas natin ng isang awit, hindi lamang tayo bumibigkas ng salita, kundi inaangkin natin ang mga espiritual na pangako ng Diyos. Itinuturo ng awit 30 kayang baguhin ng Diyos ang pagluluksa tungo sa pagsasayaw at ang kalungkutan tungo sa kagalakan. Pinapaalalahanan tayo nitong ipahayag ang tagumpay at pagpapanumbalik,
Kahit hindi pa natin nakikita ang pagbabago sa ating paligid, isang pananampalatayang naniniwala sa himala bago pa ito mangyari. Paano isabuhay? Kapag dumarating ang negatibong kaisipan o pagdududa, ipaalala sa iyong sarili ang awit 35. Maaaring magtagal ang pagluha magdamag, ngunit kagalakan ang darating sa umaga. Yakapin ang pangakong ito bilang isang realidad sa iyong buhay at iwaksi ang anumang kaisipan ng pagkatalo. Bukod dito, ipinapakita ng mga awit na ang pagsamba ay hindi lamang nagpapalapit sa atin sa Diyos, kundi nagbibigay rin ng kapayapaan sa gitna ng pagsubok. Ang tapat na pananampalataya ni David sa Diyos, kahit sa kanyang pinakamatinding paghihirap, ay nagbago ng kanyang sitwasyon. Madaling madaig ng pagkabalisa ang ating puso habang naghihintay ng kagalingan o kasagutan mula sa Diyos. Ngunit hinihikayat tayo ng mga awit na palitan ang pag-aalala ng pagpupuri. Paano isabuhay? Kapag nakaramdam ka ng pag-aalala o kaba sa iyong araw, huminto sandali at bigkasin ang isang awit ng pagpupuri tulad ng awit 15. Ituon ang iyong pansin mula sa iyong mga suliranin patungo sa pagsamba sa Diyos. Kinikilala ang kanyang kapangyarihan at katapatan. Ipinapakita ng mga awit na ang pagpapahayag ng pasasalamat ay isang kilos ng pananampalataya, isang senyales ng pagtitiwala sa Diyos kahit bago pa makita ang kasagutan. Sa awit 103, sinimulan ni David ang kanyang panalangin sa pagpapala sa Panginoon at pagpuri sa kanyang mga habag. Hindi niya hinintay na maranasan muna ang kanyang kagalingan bago magpasalamat. Sa halip sinimulan niya ang kanyang pagsusumamo ng may pasasalamat na siyang isang makapangyarihang halimbawa ng pananampalatayang gumagalaw sa kilos. Paano ipamuhay bago ka humiling sa Diyos? Simulan ang iyong panalangin sa pagpapahayag ng pasasalamat para sa mga biyayang naibigay na niya sa iyo noon. Halimbawa, kung naghahangad ka ng kagalingan, simulan mo ang iyong panalangin sa isang pagpapasalamat tulad ng, Panginoon, pinupuri kita sapagkat alam kong inaalagaan mo ako. Salamat sa iyong katapatan. Ang ganitong paglapit sa pananalangin ay nagbubukas ng daan para sa mga himala. Ang mga awit ay hindi lamang isang kanlungan sa panahon ng pagsubok, kundi isang gabay sa pamumuhay ng may pananampalataya, pagtitiwala at pasasalamat. Sa pamamagitan ng pagsasama ng mga prinsipyong ito sa ating pang-araw-araw na buhay, hindi lamang natin mararanasan ang kagalingan, kundi matutuklasan din natin ang isang pagbabagong paraan ng pamumuhay. Simula ngayon, isama ang mga awit sa iyong pang-araw-araw na gawain. Gawing regular na pagsasanay ang pananalangin, ipahayag ang mga pangako ng Diyos at panatilihing puspos ng pagpupuri ang iyong puso. Sa paggawa nito, mararanasan mo ang kapangyarihan ng salita ng Diyos na kayang magdala ng kapayapaan at pagpapagaling na iyong hinahangad. Ang banal na kagalingan ay isang mahalagang tema sa buong Biblia, mula sa Lumang Tipan hanggang sa Bagong Tipan, kung saan makikita natin ang maraming halimbawa ng mga himala ng pagpapagaling sa pamamagitan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Bukod sa mga kilalang kaganapang ito, may iba pang mahahalagang aral sa kasulatan na maaaring higit pang magpalalim ng ating pananampalataya. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang mga madalas hindi napapansing katotohanan, mga historikal na pananaw at mga interpretasyong nagpapakita ng patuloy na pagkilos ng Diyos sa pagpapagaling at pagpapanumbalik ng kanyang bayan. Mahalaga ring maunawaan na ang pagpapagaling ay hindi isang hiwalay na pangyayari, kundi isang patuloy na pagpapahayag ng makapangyarihang presensya ng Diyos sa buhay ng kanyang mga hinirang. Sa Lumang Tipan, ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili bilang Jehovah Rapha, na nangangahulugang ang Panginoon na nagpapagaling. Unang lumitaw ang titulong ito sa aklat ng Exodo,
kung saan tiniyak ng Diyos sa mga Israelita na iingatan niya sila mula sa mga sakit na dumapo sa mga Egipsyo kung susundin nila ang kanyang mga utos at batas. Pagninilay, ipinapakita nito na ang banal na kagalingan ay may kaugnayan sa tipan ng Diyos sa kanyang bayan. Hindi lamang ito isang pansamantalang pagpapala, kundi isang pangako ng Diyos sa mga tapat sa Kanya. Sa buong Ebanghelyo, makikita natin na iba't ibang paraan ang ginamit ni Jesus sa pagpapagaling. Minsan, nagsalita lamang siya at agad na gumaling ang may sakit. Sa ibang pagkakataon, mas direktang nakisangkot siya. Hinawakan ang may sakit, gumamit ng putik na hinaluan ng laway, o nag-utos sa isang tao na lumubog sa Pool of Siloam o tumayo at lumakad. Isang mapag-usisang pagsusuri, kapansin-pansin na hindi kailanman ginamit ni Jesus ang parehong pamamaraan ng pagpapagaling ng 2 beses. Ipinapakita nito na ang kagalingan ay hindi nakasalalay sa isang tiyak na formula kundi sa pananampalataya at sa banal na kalooban ng Diyos. Karaniwang maling akala na kung hindi agad nangyari ang isang himala, nangangahulugan ito na hindi ito kalooban ng Diyos. Gayunman, ipinapakita ng Biblia ang parehong uri ng himala, ang kagiyat na pagpapagaling at ang unti-unting paggaling. Halimbawa, sa kwento ng 10 ketungin, hindi sila agad gumaling sa harapan ni Jesus. Sa halip, gumaling sila habang nasa kanilang paglalakbay ayon sa utos ni Jesus. Ipinapakita nito na kung minsan ang kagalingan ay isang proseso na dahan-dahang nagaganap habang tayo ay nananampalataya at sumusunod sa Diyos. Pagninilay, ang pananaw na ito ay nagpapaalala sa atin na kahit hindi natin agad nakikita ang resulta, dapat tayong magpatuloy sa pananampalataya sapagkat maaaring ang kagalingan ay unti-unting nangyayari. Sa kasulatan, may mga pagkakataong pinagaling ni Jesus ang mga tao at kasabay nito ay ipinahayag na pinatawad din ang kanilang mga kasalanan. Hindi ito nangangahulugan na lahat ng sakit ay direktang bunga ng kasalanan, kundi ipinapakita na ang ating espiritual na kalagayan ay may epekto sa ating pisikal at emosyonal na kalusugan. Mapanuring pagsusuri, maging sa makabagong pananaliksik, natuklasan na ang mga negatibong damdamin tulad ng galit, pagkabalisa at pagkakasala ay maaaring makaapekto sa pisikal na kalusugan. Ito ay sumasalamin sa isang prinsipyong matagal nang itinuro ng Biblia. Ang kalusugan ng ating kaluluwa ay may direktang epekto sa ating katawan. Sa mga talakayan tungkol sa pagpapagaling, madalas na nakatuon ang pansin sa pisikal na aspeto, ngunit ipinapakita ng Biblia na ang pinakadakilang himala ay hindi lamang ang paggaling ng katawan, kundi ang pagbabago ng puso. Halimbawa, si Apostol Pablo ay paulit-ulit na humiling ng kagalingan mula sa tinatawag niyang tinik sa laman. Ngunit sa halip na alisin ito, sumagot ang Diyos, "Sapat ang aking biyaya para sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nahahayag sa iyong kahinaan." Pagninilay, itinuturo nito sa atin na ang paraan ng pagpapagaling ng Diyos ay maaaring hindi ayon sa ating mga inaasahan, ngunit lagi niyang ibinibigay ang eksaktong kailangan natin. Minsan, sa halip na alisin ang ating kahinaan, pinalalakas niya tayo upang matupad ang kanyang layunin sa ating buhay. Marami ang nagtatanong kung ang mga himalang pagpapagaling sa Biblia ay nangyayari pa rin sa ating panahon. Ang sagot ay oo, maraming tao pa rin ang naguulat ng di maipaliwanag na paggaling, mga himalang nagbago ng mga medikal na pagsusuri at mga pagpapalang sumasalungat sa pang-agham na paliwanag.
Patunay ito na ang banal na pagkilos ng Diyos ay patuloy pa ring nararanasan sa mundo. Mapanuring pagsusuri, may mga dokumentadong kasaysayan ng mga makapangyarihang espiritual na pagbangon kung saan daan-daan ang napagaling sa pamamagitan ng panalangin, tulad ng Welsh Revival noong ika-19 na siglo at Azusa Street Revival sa Estados Unidos. Ipinapakita ng mga pangyayaring ito na ang kagalingan ay may mas mataas na layunin upang luwalhatiin ang Diyos at palakasin ang pananampalataya ng kanyang mga tagasunod. Pinatutunayan ng mga awit na ating tinalakay na ang pagpapagaling ay hindi lamang isang pangako ng Diyos, kundi isang paraan upang ipakita ang kanyang pagkatao bilang isang maibiging at tapat na Ama. Maging ang kagalingan ay dumating ng biglaan, unti-unting lumitaw o nagbigay lamang ng lakas upang mapagtagumpayan ang pagsubok, makakatiyak tayo na hindi tayo pinababayaan ng Diyos at mayroon siyang perpektong plano para sa ating buhay. Ang ating paglalakbay sa mga awit ay nagpakita na ang kagalingan ay hindi lamang tungkol sa pisikal na kaluwagan. Itinuturo nito sa atin na ang Diyos ay naroroon sa bawat panaghoy, bawat luha at bawat panalangin. Hindi lamang siya nakikinig, kumikilos siya, nagpapalakas at muling bumubuhay sa mga nagtitiwala sa Kanya. Ang mga kasulatan ay hindi lamang magagandang salita kundi isang makapangyarihang bukal ng lakas na kayang baguhin ang anumang sitwasyon, gaano man ito kahirap. Marahil ikaw ay matagal nang nakikipaglaban sa isang karamdaman, naghahanap ng palatandaan na ang Diyos ay kasama mo pa rin. O baka ang iyong laban ay hindi sa pisikal kundi sa emosyonal, mga sugat ng nakaraan na hindi madaling makita. Anuman ang iyong kalagayan, may isang katotohanang hindi nagbabago. Ang Diyos ay tapat at ang kanyang mga pangako ay hindi nagkukulang. Kung pinagaling niya noon, patuloy siyang nagpapagaling ngayon. Ang tunay na tanong ay, naniniwala ka ba? Ang pananampalataya ang susi na nagbubukas ng pintuan sa mga himalang espiritual. Ang mga awit na ating pinag-aaralan ay hindi lamang magagandang salita. Sila ay makapangyarihang pahayag na nagpapadama ng presensya ng Diyos. Kapag ipinapanalangin mo ang mga awit, hindi ka lang bumibigkas ng sinaunang teksto. Inaangkin mo ang walang hanggang pangako ng Panginoon. Ang bawat awit ay isang paanyaya upang magtiwala, magpailalim at matagpuan ang kapayapaan sa katiyakang ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Kaya't huwag mong hayaan na manaig ang pag-aalinlangan o takot sa iyong puso. Kung ipinangako ng Diyos ang kagalingan, pisikal, emosyonal o spiritual, tapat siyang tutuparin ito. Huwag ituon ang iyong pansin sa kasalukuyang pagsubok kundi sa Panginoon. Alam niya ang tamang oras, paraan at layunin ng bawat himala. Habang hinihintay mo ang kanyang tugon, patatagin mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng kasulatan, ipahayag ang kanyang salita sa iyong buhay, at manindigan ng may tiwala, sapagkat darating ang sagot ng Diyos sa tamang panahon. Ngayon, hinihikayat kitang gawin ang isang hakbang ng pananampalataya. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa iyong puso, ipasa ito sa isang taong nangangailangan ng mga salitang ito ng katotohanan. Maging daluyan ka ng gawain ng Diyos sa buhay ng iba, ipalaganap ang pag-asa na matatagpuan sa kanyang salita. Kung nais mong patuloy na matuto at lumago sa pananampalataya, manatili sa amin sa pamamagitan ng pag-subscribe sa aming channel at pagsunod sa aming mga aral na nilikha upang pagyamanin ang iyong espiritual na buhay. Ang kagalingan ay nagsisimula sa pananampalataya, pinatatatag ng salita ng Diyos at nahahayag sa perpektong panahon ng Diyos. Ipinangako na ito, tanggapin mo ito bilang iyo. Pagpalain ka nawa ng Diyos at patatagin ka sa bawat araw.